Maniwala kayo sa mga gawa. Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Ruperto. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa ang itinuro ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako binabato? Sinagot siya ng mga Hudyo, Binabato ka namin hindi dahil sa isang mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan sapagkat kayong ikaw ay tao, itinuturing mong Diyos ang iyong sarili. Sumagot sa kanila si Jesus, Hindi ba nasusulat sa batas ninyo, aking sinabi, mga Diyos kayo? Kaya tinatawag na mga Diyos ang mga tumatanggap ng salitang ito ng Diyos at hindi mapawawalang saysay ang kasulatan. Kung gayon, nang sinabi kong ako ang anak ng Diyos, ako na pinabanal ng Ama at sinugo sa mundo, bakit niyo sinasabing paglapastangan ito? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Kung ginagawa ko naman, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala naman kayo sa mga gawa. Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya muli nilang pinagtangkaang dakpin si Jesus, ngunit nakatalilis siya sa kanilang kamay at muli siyang lumayo pakabilang ibayo ng Jordan sa lugar na pinagbibinyagan ni Juan sa simula. At doon siya nanatili. Marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, Hindi nga gumawa ng anumang tanda si Juan. Pero nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa kanya. At do'y marami naniwala sa kanya. Maaring naging malagim at madugo ang kinahantungan ng Ebanghelyo sa araw na ito. Dumampot ng mga bato ang mga Hudyo, hindi lamang para saktan at patahimikin si Jesus. Labis ang galit ng mga Hudyo kay Jesus at talagang hangad nila na patayin ito. Abuti na lamang at pinakinggan ng madla ang magandang pangangatwiran ni Jesus. Para ipaunawa sa mga Hudyo na hindi nilalapastangan ni Jesus ang Diyos, ipinakita niya ang mahigpit niyang kaugnayan sa Diyos na tinawag niyang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ayon kay Jesus, mismong mula sa Ama ang lahat ng mga magagandang bagay na kanyang ginawa. Sa pagpapahayag niya tungkol sa kaharian ng langit at sa maraming mga himala na kanyang ginawa, lahat iyon ay bunga ng kanyang magandang ugnayan sa kanyang Ama. Bukod sa pangangaral at mga himala, ang pangunahing gawain ni Jesus ay iligtas ang mga tao sa kasalanan. Hindi mga Hudyo o mga Pariseyo at Saduseyo ang tunay na kalaban ni Jesus. Ang tunay na kalaban ni Jesus ay ang demonyo na nagbubuyo sa mga tao sa pagkakasala. At ang tunay na layon ni Jesus ay palayain ang mga tao sa pagkakasala at ibigay sa kanila ang buhay ng Diyos. Ang buhay na malaya at may tunay na kaligayahan. Hindi matanggap ng mga Hudyo ang panawagan ni Jesus tungo sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan na bahagi ng kanyang pangangaral. Walang sino man ang natutuwa kung tatawagin ang ating pansin wala sa ating pagkakamali o pagkakasala. Karaniwan tayong nagmamaang-maangan o di kaya'y matigas ang pagdidepensa sa ating sarili. Hindi natin gusto na tayo pinakikialaman, lalo na't ipinamumukha sa atin ang ating pagkakamali. Malapit nang makumpleto ang panahon ng Kwaresma. Sa susunod na linggo, mga mahal na araw na. Sa mga naunang linggo ng Kwaresma, paulit-ulit ang panawagan sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. May panahon pa para harapin natin ng buong tapang at kababaang loob ang mga hadlang para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Itakwil natin ang kadiliman na maaring nananatili sa kalooban natin para matanggap natin ang liwanag ng Diyos sa muling pagkabuhay. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon.
lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.